makita. Merong ano yan eh. Merong tatlong reason. Ang una, bakit ayon ng Panginoon minsan na ipagsabi yung kagalingan? Because number one, Jesus did not want to be considered just a miracle worker. Hindi gusto ng Panginoon na siya po ay, sabi po ay ma-consider o sabi na ay maibilang na siya ay manggagawa lamang ng himala. Number one. Number two, he didn't want his teaching ministry hindered by too much publicity being given to his teaching miracles. Ano po, hindi niya gusto na yung kanyang pagtuturo, yung teaching ministry niya, ano po, ay sabi nga ay mahadlangan sa masyadong publicity ng pagpapagaling sa paggawa ng mga miracles. Kasi, ano ba talaga ang number one agenda ng Panginoon sa kanyang pagtuturo? Ipakilala niya ang Diyos Ama. Ipakilala niya. Eh kung mabigla, sabi nga, kung papaano, mabalitaan talaga ng lahat ng tao na nagpapagaling sa Jesus, ano nangyari? Pupunta lahat ang mga tao sa kanya, at baka ngayon mabisi sa pagpapagaling, hindi niya talaga magawa ang number one agenda na ipakilala niya ang Diyos Ama sa mga tao. At pangatlo, He did not want his death to come prematurely. Hindi niya gustong dumating ang kanyang kamatayan na hindi napapanahon. Ano po? Kasi nga, kung siya magpapagaling na magpapagaling, ano ba? Eh, galit nga sa kanya yung mga yung mga saladrin, yung mga pare, galit sa kanya. Kasi, ang mga tao nagpupuntahan sa kanya, eh, di nawawala ng kita. Ang mga pare, nagpupuntahan sa kanya. Eh, paano kung magpagaling siya na magpagaling? Kaya ang Panginoon sa Kristo, binabalak talaga siya ipapakain ng mga sinadrin o yung mga kataas-asang mga opisyal na pagtunan. Eh, paano nga kung magpapagaling siya na magpapagaling? Sabi nga, baka siya mamatay nang wala sa oras. Ito. Kaya naman natin bakit? Ngayon, alam niyo na. Kamanya kasi may encounter na yun. Tandaan niyo. Alam niyo na kung ano ang inyong sasagot. At bakit naman? Ano yung mga pagkakataon naman? Nung pinagaling niya ang Ketonin, ang sabi niya naman, magpunta ka ng patapos na magaling ng Ketonin, sabi niya, pumunta ka sa mga mani at magpatuloy ka. So bakit naman inutusan niya yung Ketonin na magpunta sa mga mani? Kasi, kapag ikaw ay isang Ketonin, hindi ka pinapapasa sa templo. Hindi ba? Hindi ka papapasukin. Sabi na ay, tinuturing kang marumi, sabi magbasura, no? Eh, hindi ka pwede pumasok sa templo. Kasi nga, unclean ka. Unclean dahil gawa ng templo. Kaya ang gusto ng Panginoon, magpasuri siya dahil sa mga kasyerdote dahil magaling na siya, pwede na siyang pumasok doon sa loob ng templo. So mga kapatid, naliyaw mo ba sa atin? Ano po kasi darating po ang panahon. Praise the Lord. No, kasi ma-encounter ko ang kapatid ko. Tungkol dyan. Yung po'y nandito na. Nandito na yan. Kaya meron ako nasabi sa kanya at hindi niya ako nalimna. Kaya lahat po, dapat ating itinetreasure sa puso natin kasi ngayon po talagang ang dami ng mga deceiver. Ito po, kahit yan isa akala natin, ako mag-gospel, akala natin, yung isa makakala na talaga, may mga puro po rin, hindi tama. Kaya dapat yung lahat ng katutunan, i-treasure natin. At tayo naman po ay magsaliksik. No po, magsaliksik tayo kahit yung mga tinuturo natin, saliksikin natin yan. Kasi din yun ang trabaho eh. Kahit mga JCKL yan, no, mga talagang pinikilala siya ng mga magtagapagsalita, sinasaliksik ko pa rin po kung ano yung tinuturo. Ano pa rin po ay hindi na dilimlang po. Kasi ang dami talaga ngayon na manilimlang po ang tayo ay inimlamin. Pagkatapos, ano po, sabi nga po dito, doon sa pagkakang proseso po na ginawa ng ating Panginoon. Ang kanyang pagkakang hilinga, ang kanyang pagtingala, ang kanyang pagbubukas po, lagi doon sa nabuksan ng pananaw, ay yung tenga ng tingin. Ay nagbukas naman po doon sa mga nakakita po, spiritually po. Kaya, ang sabi nga ng Panginoon, don't tell to anyone, sabi niya. Huwag niyo sasabihin kahit kanino. Pero ang mga tao, ano po, ay lalo naman
verse 7. Sabi dito, 36, ano po sabi dito? Sinabi niya to, ngunit habang nagbabawalan niya ang mga tao, ilalo naman nila itong pinamalita. Buong paghanang sinabi nila, napakahusay ang lahat ng kanyang bibig. So nagkaroon ng spiritual healing. Spiritual healing. Itong mga tao ito, na sabi niya, maaaring nabulag sa katotohanan. Tingis sa katotohanan spiritual. Sabi nga, ay nabuksan ang kanilang mga tenga sa sinabi ng Panginoon at nabuksan ang kanilang mga mata sa nakita nila na himala. Kaya sabi nga, sa halip na sila'y tumigil at sila ay hindi nila ipamalita, ano nangyari? Sabi nga, ay, ang mga tao ay lalo nilang pinamalita at sabi nga buong paghangan sinabi nila. Kaya nakita po natin dito, nabuksan ang mga tenga at mata ng mga tao at narinig nila ang tinig ng Panginoon. Ano po? Kaya sa halip na sila manahimik, ano po sabi nila? Lalo nila pinangalita. At sabi ko sa gawaan pa, noong si Pedro at si Juan, ipagbawalan ng mga Sanhedrin na huwag ka na mga ngaral sa pangalan ng Panginoon Jesus. Dahil dumadami ang followers nila eh. Dumadami, takot na takot sila. Dahil mawawalan sila talaga ng kita. Mawawalan sila ng followers. Pero naman sabi ni Juan at ni Pedro, sabi doon, ano po, ay hindi nila pwedeng hindi ipahayag ang kanilang nakita at narinig sa Panginoon. So ito yung nangyari doon sa mga tao. Nagkaroon sila ng spiritual healing. Kaya sabi ni Jesus, huwag niyo ipamalita. Pero hindi naman ipinamalita nila. Ano, at binuksan at nabuksan din ang daluyan ng kanilang mga puso. Ano po? Talagang nabuksan yung kanilang mga puso. Sabi sa Romans 2, sabi diyan. Sabi doon, huwag kayo makiayon sa takbo ng mundo. Sa halip, hayaan niyo yung baguhin ng Diyos at inyong pag-iisip. Ayan, binago ng Panginoon. Bakit pag-iisip hindi puso? Alam niyo po kasi yung before the transformation of our heart, it begins with our mind. Bago ang puso ay mabago, nagsisimula yan sa isip eh. Kasi sabi nga, our mind is the eyes of our heart. Yan ang mata ng ating puso, kaya ang pag-iisip ang ginamit. Binago ng Panginoon upang maanuwaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa dali, magagawa niyo kung ano ang mabuti at dugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ito binuksan ng Panginoon. Ang daluyan ng kanilang mga puso. Kaya nakita nila yung ginawa ng Panginoon. At nabuksan din ang kanilang pagdama. Tingnan po natin.